Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may dalas o madalas daanan ng kalamidad mula sa bagyo, baha, hanggang sa malalakas na lindol. Nakalulungkot man, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng tirahan at mahal sa buhay. Pero ang mas mahirap na hamon ay ang trauma at stress na dala nito sa ating mental health. Tama ka, Profi, no? Sa pagkakataon na sunod-sunod ang mga kalamidad, kailan nga ba natin masasabi na normal pa ang nararamdaman nating pagod, takot at panghihina? Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang disaster fatigue kasama ang resident psychiatrist, Dr. John May Perez Rivarial. Hello! John. Good morning, Ma'am Good Leslie and Profi at sa lahat ng mga nanonood ng Rise and Shine Rise and shine, Pilipinas. Doc. Ayun. Rise and Shine! Yun. Yes. Doc, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin, ano po ba itong disaster fatigue? Ano po yung Yes, effect oo. ito sa mga tao? Yes, oo, Ma'am Leslie. From the word fatigue, na? Kasi nga, sunod-sunod ang mga calamity sa Philippines. Lalo na ito ngayong earthquake, maaaring may mga aftershocks pa. So, sunod-sunod, no? And fatigue, meaning napapagod tayo. There is that feeling of exhaustion. At bakit tayo napapagod? Ano ba ang basis for this? Because pag merong mga disasters like this, emergencies, ay na-activate ang ating fight or flight response. Okay. At pag na-activate yon, it's either takbo or fight, no? So, kung palagi tayong naka-activate ang ating sympathetic nervous system, palaging mataas ang cortisol levels, which is the stress hormone. So, talagang nakaka-apekto ito, no? Not just sa ating emotions, but sa ating cognition, sa ating physical, no? Physically. So, apektado buong katawan natin. Okay, for us to really identify kung tayo ay nakakaranas ng disaster fatigue, Doc, ano ba mga sintomas ito? Oh, yung nasabi ko kanina, cognitively, parang Okay. nagkakaroon ng confusion, brain fog. Okay. So, sunod-sunod na mga sakuna, disaster, parang hirap na tayo mag-focus, concentrate. Okay. Naapektuhan na ang ating mga gawa ng mga decisions, coming up with decisions, Okay. decision-making capacity. Sa emotions naman, maaaring lagi tayong anxious, parang lagi tayong naka-alert. Okay. Lagi tayong may takot, overwhelming ang ating mga pakiramdam, sometimes irritable, sometimes nalulungkot, no, Okay. because of the trauma. Physically naman, maaaring apektado ang ating pagtulog. Siyempre, pag on alert mode tayo, lagi, di ba, parang hirap matulog. Kahit matulog tayo, siguro paputol-putol, at maaaring magkakaroon din tayo ng hirap sa pagkain. So, apektado ang eating, sleeping patterns. But ang binabantayan natin doon ay sana wag naman umabot sa point ng ating coping mechanisms ay medyo unhealthy na. No? For example, Ayun. yung iba using, halimbawa lang, substances, no? Para lang makakope, no? With the hirap sa pagtulog or sa with that constant, no, na anxiety. Like for example, alcohol, para makatulog. Sana wag naman umabot sa ganun. Yung mga biglaang pag-iyak o kaya naman hindi makahinga, ito ba yung Yes. sintomas yung ba, Doc? Minsan nilalamig daw ng pawis. Anxiety yun. Ayun, Oo, yung kakibat na. Yes, kasama yun sa anxiety na sinasabi natin kanina, yung mabilis ang tibok ng puso, Oo. pinagpapawisan, malamig ang kamay, parang feeling natin mahihimatay tayo. Okay. Kasama yun sa anxiety symptoms. Or sometimes digestion problems, yung parang feeling ko nasusuka. Okay. Ayun. Oo, or hirap tayo sa ating mga mga body aches and pains. Yung parang today masakit ulo, bukas masakit ang likod, masakit batok, masakit ang paa, Okay. which is unexplainable. Okay. Ayun. Kailan po natin masasabi na normal pa po yung takot or yung pagod, yung paghihina, at when po tayo kailangan humingi ng tulong sa professional? Yes. Usually, in the aftermath, yung ngayon, di ba? Normal pa yun. Kasi Okay. syempre, lalo na, no, na parang biglaan, unpredictable. So, talagang matatakot tayo, maiiyak. And there can be that symptoms of yung hirap ng matulog kasi Okay. magbabantay ka, watchful ka lagi. Normal yon. But if ang mga symptoms na ito ay nagpapatuloy, kung ito ay prolonged na halos araw-araw, feeling natin parang kinakabahan, hindi nakakatulog, pag-aabot na to usually about 2 weeks Okay. to 1 month. Okay. Pag 1 month kasi, talagang matagal na yon, no? Kasi ngayon, tinatawag natin acute pa lang itong mga symptoms. But kung 1 month, medyo matatawag natin yon na chronic na. So pag ganun, pagpatuloy, persistent for about 2 weeks to 1 month, pag ito ay nakakaapekto na sa ating mga pang-araw-araw na gampanin, for example, because of heightened anxiety, hindi na tayo pumapasok sa work, or hindi tayo nakakapag-focus sa school, sa ating mga trabaho sa bahay. And pag lastly, ang number 3 na red flag is pag tayo ay, nagre-resort na to mga negative thoughts,
na yung feelings of hopelessness, Okay. na life is meaningless already, umaabot na sa point na nagkaka-behaviors. O si Doc, patang pasyente niya gumaling. Kaya nga, Sobrang gaan, no? Nagkukwento kahit wala naman akong problema. Oo. Feeling ko parang may, Parang meron siya gumagaling sinusulbang ako. problema sa Oo. akin. Pero, Doc, siguro, you're talking about yung, sorry, talagang very indulged talaga ako dun sa interview natin. Talagang iba yung pakiramdam. But anyway, Doc, going, you mentioned about the chronic part. So, what could be the worst case scenario in case ng isang pasyente ay matend or itong tinatawag natin, the heightened or Yeah, it can lead to from exhaustion or Okay. burnout. It can lead to other more severe na mental health conditions, like for example, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder. Okay. Sometimes it can lead to negative coping behaviors, no, like disorder. Kasi use disorder. Or ang pinaka natin is yung pag meron ng self-harm. Prevention pa rin is better. Kung meron na tayong mga nararamdaman ng mga symptoms, Okay. at kung ito ay tingin natin patu intense, the with agad is available. Ayun. Lalo na, unahin natin family. Support, no? From family. Mas maganda, safety is always the priority. Kung kinakailangan, umalis muna tayo zero. Kung kailangan lumikas muna temporarily, then go with your family, with your friends, or sa community. Kung may nakakausap tayo, mas maganda pa rin. Talk to a mental health natin yung Exactly. patungkol doon sa mga nangyayaring ngayong pagbindol. Pero although, of course, nandiyan naman administrasyon at talagang dumiretso agad sa Mindanao. Yeah. Kasi ang reminder always, in any disaster naman, no, in any situation, safety is always the priority. Yun. Safety first. Yes. Ayan. At saka wag mahihiyang humingi ng tulong. Yeah, and take care of themselves. Yes. Kung medyo kayang-kaya ng matulog, bawi sa tulog, eat well, hydrate, yung mga kailangan. And of course, spirituality also. Huwag din. mawala ng pag-asa. Mawala ng pag-asa because hope and help available. Yung klase. Yes, kasi ang ating mga frontliner, sila din maaari no, na makakaranas. Huwag natin na hindi naman talaga sa yung nandoon nung Nakaranas. nangyari, but sila pa rin yung nakaka-witness ng damage, ng destruction. So, kailangan din nila to protect themselves. Care, frontliners, take it one activity at a time, and ask for help. Di ba may tinatawag tayo na teamwork makes the dream work. Okay. Hindi natin kaya tayo lang mag-isa, no, na to cater to everyone. Mas maganda grupo tayo, let's work together sa team, magpahinga din, kailangan Yan. matulog, Tama. eat well also. Kasi 'di ba may kasabihan, we cannot give what we do not have. Okay. So kailangan alagaan ang sarili para mas maalagaan natin ang ating mga kababayan. Grabe yung wisdom ni Doc ngayon. No? love Ang daming it. mga quotations sa pwede nating gawing art cards sa atin. Di ba? Parang sa Correct. talagang daring maisama pinamen disaster preparedness programs Hindi lang natin. sa mga naapektuhan, maging Oo. dun sa mga tumutulong. Tsaka siguro maganda, Yeah. mabigyan na rin ng yung konsepto ng climate change. Yes. Lalo na kasi health preparedness, like mag-ready lang tayo every time. Pero yung pinaka-general na nangyari, it's because of the climate change. Kailangan na natin i-embrace yan na Correct. we have to do something about Yeah. it. Oh. Diba? In fact, Profi and Ma'am Leslie, talaga holistic post and kailangan Stone may prepare recipe. Thank you, Profi and Ma'am Leslie. Thank you, RSP.